Oh, malamang yan, maging issue din nila yan. Sigurado yan. Hala pa ng issue yan eh. Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito tayo ngayon sa BT Reaction. Tonto ako dun. And welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Ders TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Ders TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Ders TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Ders TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Hello po sa inyong lahat. Magandang araw po. Kamusta na po kayo? Andito na naman ako, ang inyong lingkod na legit Dowercads na tagahatid na mga legit na kaganapan tungkol sa TBJ. Kaya kung isa kayo sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, nako, i-click nyo na po ang subscribe at bell button dyan sa baba para pag may mga bago akong balita ay mano-notify po kayo agad-agad. At bago nga po natin simulan ng balitaan, nais ko munang magpasalamat sa inyong lahat sa walang sawa po ninyong pagsuporta at pakikinig sa ating mga pang-araw-araw na balita, no? So eto na, at simulan na po natin ang balitaan na tunahin natin na pag-usapan ng tungkol po sa viewers ng EAT. Hindi pa man po nagsisimula ang EAT, eto na po yung viewers nila kanina, 2.2k viewers na po agad yung nag-aantay. Tapos yung sa Tape Bulaga naman po, nang sumilip ako kanina, meron lang 278 na katao na nanonood po dyan. See the difference, di ba? Napakalaki po. Tapos yan po ang sinasabi nilang number 1 noon time show daw yun. Mapapailing ka na lang talaga sa mga pinag-claim na mga panatiko po ng Tape Bulaga. Habang ito naman po pala... Ang gara nga na sinasabi nila. Tumataas yung ratings nila pero talaga pag nakita mo sa online, ang gara, bagsak na bagsak talaga. Siyempre kakatwira nila, mas maraming nanonood sa amin sa TV. Talo namin kayo sa television. Sinasabi ko, pag ang TV5 talaga nakipagsabayan na sa inyo pagdating sa channel, sa TV, nako. Diyan na magkakaalaman yan. Kaya MVP, sabayan mo na! Yung actual viewers po ng EAT kanina, pumalo na naman po ng 100k plus. So sa TV5 Philippines po, may 78k watching po tayo dyan. At sa TBJ YouTube channel, meron pong 26k watching. Total of 100k viewers ang EAT kanina sa YouTube. Combine na po yan. At ang nakakatuwa pa po dito, sa Sugod Bahay, may panibagong sponsors. Andyan po yung Ponjusol na panggamit sa buni, an-an, hadhad, alipunga, at kung ano-ano pa po, no? So, padami na po ng padami ang mga sponsors ng Sugod Bahay. At oo nga po pala, yung Sugod Bahay po pala, yung mataas ang rating sa lahat ng mga segment po dyan sa EAT. So, ito po ay sa Nutam segment ratings. August 29 po ito, kahapon 2023 Tuesday, ano? So, sa Sing EAT semifinals, nakakuha po sila ng 3.20%. Diyan sa Pure Gold 44, Kabuhayan Everyone, 3.78% po. Sa Gimme 5, 4.22%. Sa Sugod Bahay, 4.60% po. Sa Babala, 3.97%. Sa Password Please, 2.95%. So, mababa po sa password please ang ratings po nila. At mataas po tayo ay sa Sugod Bahay. So, pumangalawa po sa mataas, ang ratings sa mga segment po nila ay itong Gimme 5 po. Sumunod ang Pure Gold 44 Kabuhayan Everyone, 3.78 po. At pangatlo po itong... pang-apat itong Sing It. Panghuli po itong Password Please. Hindi ka naman talaga magtataka na magiging number 1 dyan, no? Yung Sugod Bahay. Kasi napakakwela talaga nun eh. Kahit yung one for all for one bayanihan nun, is napakaganda talaga. Malilibang ka talaga eh. Nakakatuwa si Jose. No? Talagang pag na-focus ka ako, lagi ko talagang inaabangan yun dati, one for all for one. Ngayon, nasa Sugod Bahay na. Iba kasi yung impact ng pagpapatawa nila dun eh. 'Di ba? Talong-lalo na kinakausap mo yung mga tao, ini-interview mo, 'di
'Di ba? Tsaka nalalaman natin yung mga buhay nila, ganyan, kung ano yung pamumuhay nila, ganto, ganyan, ganyan, 'di ba? Minsan nagiging interesado tayo sa mga ganung bagay eh. Tapos kahit na sabihin na malungkot, kaya nilang pasayahin. Nakakawala ng stress pag pinapanood natin niya si Jose. Iba kasi siya magbigay eh. Iba siyang magbigay ng atake talaga sa pagpapatawa. Napakasimple lang pero rock. So, malakas po ang sugod bahay at nakakatuwa po kaya may dahilan upang mas lalo pang pagandahin pa po ang segment po nila na yan. Okay? Samantalang kanina po pala nakita ko lang po sa mga komento na mga online viewers sa FB na may mga nagrereklamo po sa caller kanina sa password please. Kasi naman, hindi pa po nailalagay yung number na tatawagan daw, nakatawag na po agad yung nanalo kanina. So, narito yung mga komento po nila, oh. Basahin po natin at may iba pa dyan na nagsasabi na dapat daw paimbestigahan po yung ganap na ito kanina kasi baka daw may nag-trim breast sa caller ng number na tatawagan kaya daw nakatawag daw agad. So narito po at basahin natin yung mga komento po ng mga casual netizen na siyang nagkakagulo po sa comment section Ano yan? live na online live ng EAT kanina. So sabi po ng isang netizen dito, no? Kahit isa lang ang kulang sa number, di basta-basta mauhulaan ng isang tatawagan yon. Tapos, may nagsabi pa po dito, kahit na sinong manghuhula sa Quiapo, 2 numero kulang, di makatawag ng diretso yon. Awit, excited pa naman kami abang na palabas na numero sabay may call na. So, ayun. Tapos, meron pa po nagsabi dito na may kasabwat yata yung nakatawag na yon. Grabe namang hula yon. Di pa nga naman daw niilalagay. Tapos, may nag-comment pa po dito, hindi ako naniniwala, 5 numbers pa lang given, 09, tapos 097. Paano nahulaan ang 6 numbers na di sunod-sunod? Tapos may nag-comment pa po dito, lagi akong nanonood ng EAT. Siya nakakatawag agad at nakahula agad, baka may nakatimbre. So ayan po yung Ano yan ha? Ano yan? Ba, merong there's something smells fishy. No, dapat malaman nila yan. Yung mga ganyan. Na baka daw may nakatimbre. So sabi pa ng isa dito, tama, dapat imbestigahan nila para kasi nakakawalang gana pag ganon ng ganon. Dapat ayusin nila yan kasi makakasira yan eh. Sa segment nila, kapag may ganyan na nagtitimbre agad, dapat walang ganunan, pantay-pantay lang dapat. Mariosep, masisili pa yung butas na yan. Siyempre, yung iba, yung kabila. Malamang yan, maging issue din nila yan. Sigurado yan. Halapan ng issue yan eh. Tapos, ayaw po dito ng last na nagskomento. 3 pa lang binigay kahapon, yung 0 at 9 sa unahan. Given na yon, parang imposible naman yon. Hindi pa nga nagsisimula yung pahulaan, nakatawag na agad. So, yan po yung pinagkakaguluhan kanina sa online, dyan po sa online sa Facebook, yung mga viewers po doon, nagrereklamo po sila na bakit daw nakatawag agad yung isang netizen na nanalo po doon sa password please. Bakit daw nahulaan po agad? So, sabi naman po nung nanalo na kagabi pa daw niya po tinatry yung number na binigay ng EAT kahapon. So, kagabi pa daw niya tinatry na tawagan. Tapos ngayon, kaya siya nakapasok agad-agad. Kaya nga po sabi ni Paulo Ballesteros kanina, nagulat din siya, bakit nahulaan ito agad? May lahi daw bang manghuhula yung tumawag kanina? Dapat talaga ayusin ng EAT, no? Ayusin nila yan kasi magiging butas sa kanila yan. Alam naman natin na may mga nag-o-observa sa kabila. Remember. Ayan. Nag-comment dito sa... Baka mamaya may lahing manghuhula yun. Online viewers nila na kahit manghuhula sa Quiapo, hindi daw yun mahuhulaan. Kaya sana daw ay paimbestigahan yung nangyari po. Malay mo, kalahi niya si Nostradamus. Kanina na
nahulaan po agad yung number. So nakakapagtaka nga din naman ano, na ilan yung number, no? Ilan yung number na dapat hulaan pero nahulaan niya po agad. Parang ako din Ang hindi bilis. ako makapaniwala. Bakit kaya ganun, ano? So kung may ganitong pangyayari, sana po ay medyo silipin lang ng konti, ano, ng EAT kung bakit ganun agad-agad nakuha Oo. yung number na yon, 'di ba? Para lang patas din sa mga Yes. nagrereklamo Oh, may- po. May sa punto naman si Ders TV, no? Dapat talaga ayusin yan. Para tsaka maging patas sa lahat ng mga sumasali. Kasi talagang magsisilbing butas sa kanila yan. At tsaka dapat malaman nila talaga kung sino ba talaga, kung may gumagawa ba talaga niyan, may mga tumitimbre na agad. No? Dapat maging mapatas naman. No? Masisira kasi, sinisira nyo ang pangalan ng TBJ tsaka ng EAT sa ginagawa nyo kung meron man talaga na gumagawa na paghuhudas-hudas dyan na tumitimbre na agad sa mga contestants na sumasali. No, hindi naman dapat ganun. Kasi TBJ po ang masisira dyan. At ang legit Dabarkads, yung buong EAT ang masisira dyan sa ginagawa nyo. No, baka mamaya may nag-uutos sa inyo na sirain yung EAT. Joke lang baka mabigyan ng kahulugan. nilang online viewers kanina kasi sabi po nila imbestigahan daw sana. Oo, dapat So ayun imbestigahan. po 'yun. Yun po yung laman ng update natin, ano, na meron pong nagrereklamo na gusto pong paimbestigahan yung nanalo po kanina. Tama. So hindi din po ito alam ng TBJ ni Hirap Natito. na nuhulaan mo, no? Mga numero, no? Tapos isang banat mo pa lang, alam mo na agad. Grabe, no? Meron kang ano, no? Parang meron kang telekinesis power ba yun? Zen, ni Henyo Master, ni Big Soto, kasi maging sila man nga po, napahanga or nagulat. Bakit agad-agad nahulaan yung password nung yung mga number doon, Oo. 'di ba? So kahit sino mapapatanong bakit ang bilis nilang mahulaan. May nagsasabi pa nga po dito na something fishy daw na Oo, ang bilis. Napakahirap pag mga ganong numero, yung mga password, huhulaan mo. Ano yun? Hacker. Grabe. parang may timbre, may nagtimbre Oo, sa loob. parang may ganun kung ano yun. yung number na dapat tawagan doon. So, sana naman po, no, maimbestigahan po ito para lang Yes. maging patas din sa mga tumatawag din po, no, na mga viewers po nila dyan po sa EAT. So, Ayun, at ating nato ngayon ng video na nagbula kay Ders TV. Ayan, mga katunay, kayo. Ano masasabi nyo tungkol dito? Meron nga bang tumitimbre? No? Siyempre, alam naman natin na ikasisira ng EAT yan, yung mga ganyang bagay. Dapat walang mga tao o ano sa kanila dyan sa loob na gumagawa niyan. Diba? Siyempre, hindi naman manggagaling sa legit Dabarkads yun o sa TBJ, no? Baka yung mga iba dyan, no? Dyan sa, ano hindi ko naman tinutukoy yung lahat pero hindi ko naman tinutukoy na ano, pero wag naman po ganun kasi TBJ at legit Dabarkads ang masisira. Yung programa nila ang masisira dyan. Sana ingatan natin yung imahe ng TBJ at ng legit Dabarkads. Wag naman kayong ganun. Ngayon, kung talagang nahulaan yung numero, no, na wala naman talagang tumitimbre sa kanya, napakagaling mo. Pwede ka na maging manghuhula. Di ba? Malay mo, may talent ka pala, no? Hindi mo lang sinabi kasi manghuhula ako dati. Pamangkin ako ni Nostradamus. Okay, mga katunay, ano masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.